Ang banal na pagpupulong ng araw ng muling pagkabuhay ay dumating na. Umaasa akong tatanggap kayo ng maraming pagpapala sa araw na ito. Gaya ng nalalaman natin, ang araw ng muling pagkabuhay ay gumugunita sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo nang bumangon siya mula sa mga patay sa ikatlong araw. Alamin natin ang kahulugan ng kapistahang ito sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan natin ang Philippians chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Nilalarawan ng Biblia ang ating katawan bilang hamak na katawan kung titingnan sa pananaw ng kaharian ng Diyos, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ang araw ng muling pagkabuhay ay ang araw kung kailan winasak ng Diyos ang kapangyarihan ng kamatayan at ang araw kung kailan pinatunayan sa atin na mayroong kaharian ng buhay na walang hanggan. Higit pa rito, ito rin ang araw kung kailan ipinapahintulot sa atin ng Diyos ang mapagbiyayang pag-asa na ang ating mga pisikal na katawan ay mababago sa mga espiritual na katawan. Sa Lumang Tipan, ito ay tinawag bilang ang araw ng mga unang bunga. Sa panahon ng Lumang Tipan, ipinagdiriwang ang araw ng mga unang bunga ng linggo. Sa mga araw ngayon, hindi alam ng maraming tao kung bakit naganap ang muling pagkabuhay ni Kristo ng linggo. Kung pag-aaralan natin ang mga kapistahan ng Diyos, makikita natin na sa panahon ng Lumang Tipan, ang unang bunga ay laging hinahandog sa Diyos sa araw ng linggo. Ito ay ganap na naiiba mula sa araw ng Sabat. Gayunman, dahil mahirap makahanap ng katibayan sa Biblia para sa linggong pagsamba, ang ilan ay nangangatuwiran na ang pagsamba ay dapat na ipangilin sa araw ng linggo dahil muling nabuhay si Jesus ng linggo. Gayunman, kung pag-aaralan natin ang mga kapistahan ng Lumang Tipan at ng Bagong Tipan, makukumpirma natin na mula sa panahon ng Lumang Tipan, ang araw ng muling pagkabuhay ay dapat na ipangilin sa araw ng linggo, samantalang ang Sabat ay dapat na ipangilin bilang isang hiwalay na kapistahan. Tingnan natin kung paano tinatag ang araw ng mga unang bunga sa Lumang Tipan. Lumipat tayo sa Exodus chapter 15. Exodus chapter 15 verse 19. Sapagkat nang ang mga kabayo ng Faraon ay nagtungo pati ang kanyang mga karwahe at pati ng kanyang mga nangangabayo sa dagat at pinanunumbalik ng Panginoon ang tubig ng dagat sa kanila, subalit lumakad ang mga anak ng Israel sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Magpatuloy tayo sa verse 20. Si Miriam na babaeng propeta na kapatid ni Aaron ay humawak ng isang pandereta sa kanyang kamay at sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may mga pandereta at nagsayawan. Sila'y inawitan ni Miriam, "Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y maluwalhating nagtagumpay nang inihagis niya sa dagat ang kabayo at ang dooy nakasakay." Matapos tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nalunod ang hukbo ng mga Ehipsyo. Nakikita ito, si Miriam at ang lahat ng babae ay nagbigay papuri sa Diyos. Tingnan natin ang Exodus chapter 14 verse 22 para malaman natin kung kailan naganap ang tagpong ito. Exodus chapter 14 verse 22.
Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Umabol ang mga Ehipsyo at pumasok na kasunod nila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ng Faraon, ang kanyang mga karawahe at ang kanyang mga mangangabayo. Sa pagbabantay sa kinaumagahan, tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karawahe. Kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, takbuhan na natin ang Israel, sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Ehipsyo, sa kanilang mga karwahe, at sa kanilang mga ngabayo. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at ang dagat ay bumalik sa kanyang dating lalim ng mag-uumaga na. Ibig sabihin, ang dagat na nahawi ay bumalik sa dati. Habang ang mga Ehipsyo ay tumatakas, inihagis ng Panginoon ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ang mga karwahe, ang mga ngabayo, ang buong hukbo ng Faraon na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Subalit ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. At ang tubig ay naging isang pader sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon mula sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na patay sa dalampasigan. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. At ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moises. Ang kaganapang ito ay naganap sa ika-22 araw ng unang buwan ayon sa sagradong kalendaryo. Alinsunod sa sistema ng sanlinggo sa mga araw ngayon, ito ay ang araw ng linggo. Sa umaga ng linggo na iyon, ang puwersa ng kadiliman ay ganap na nawasak at ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na pula sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ito ay nasusulat sa aklat ng Exodus. Para matiyak na maaalala ng mga Israelita ang kaganapang ito, tinatag ng Diyos ang araw ng mga unang bunga. Tinakda ng Diyos ang kapistahang ito na ipangyilin sa araw ng linggo. Ito ay ipinagdiriwang ng hiwalay sa araw ng Sabat. Kaya maling sabihin na ang pagsamba ay ipinapangilin ng linggo sa panahon ng bagong tipan dahil lang sa muling nabuhay si Jesus ng linggo. Sinasabi ito ng mga tao dahil sa kakulangan ng pangunawa patungkol sa kapistahang ito. Tinuturo sa atin ng Diyos na ang kapangyarihan ng kasalanan ay mawawasak gaya ng paglubog ng hukbo ng mga Ehipsyo sa dagat na pula. Tingnan natin ang Leviticus chapter 23 verse 10. Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag kayo'y dumating sa lupain na aking ibinibigay sa inyo, at inyong nagapas na ang ani niyon, ay dalhin ninyo sa pari ang unang bunga ng inyong inani. Iwawagayway niya ang bigkis sa harapan ng Panginoon upang kayo'y tanggapin. Kailan ito naganap? Sa kinabukasan pagkatapos ng Sabat. Ito ay iwawagayway ng pari. Dinala nila sa pari ang unang bunga at iwinagayway ng pari ang bigkis sa harapan ng Diyos. Kaya tinawag ang araw na ito na araw ng mga unang bunga. Isa itong kapistahan na ipinag-utos ng Diyos na ipagdiwang. Ang araw kung kailan natalo ang hukbo ng mga Ehipsyo at ang araw kung kailan umahon ang mga Israelita mula sa dagat na pula ay linggo. Nang may ganitong pagpapakahulugan, ang handog ay dapat na ialay ng linggo, ang araw pagkatapos ng Sabat. Kaya, hindi ba't muling nabuhay si Jesus sa araw pagkatapos ng Sabat? Ito ay sa linggo ng umaga. Iniugnay ng Diyos ang lahat ng kaganapang ito sa ganitong paraan. Alinsunod sa mga propesiya, tinakda na sa lumang tipan na si Hesukristo na siyang naging unang bunga ng mga namatay, ay bubuhayin mula sa mga patay sa araw ng linggo.
Una, tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15 tungkol sa kung paanong naging handog si Jesus sa araw ng mga unang bunga. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang naging ano? Unang bunga ng mga namatay. Si Kristo ang naging unang bunga ng mga namatay. Sa ibang salita, siya ang naging handog para sa araw ng mga unang bunga. Ang linggo ay ang araw kung kailan iwinawagayway sa harapan ng Diyos ang mga handog ng mga unang bunga. Dahil dapat itong isagawa sa araw pagkatapos ng Sabat. Kaya si Kristo, na siyang naging handog ng araw ng mga unang bunga, ay dapat na muling mabuhay sa araw ng linggo. Dahil hindi makatuwiran ang linggong pagsamba na nagmula sa pagsamba sa Diyos-Diyosang araw. Maraming simbahan ang nagpipilit na ito ay pagsamba pa rin dahil muling nabuhay si Jesus sa araw ng linggo at dahil ang sinaunang simbahan ay tumanggap ng Espiritu Santo sa araw ng linggo. Gayunman, alinsunod sa kautusan ni Moises, kailan ipinagdiwang ang araw ng mga unang bunga at ang kapistahan ng mga sanlinggo, ang araw ng Pentecostes? Ang mga ito ay dapat na ipagdiwang ng linggo. Tinatag ng Diyos ang mga ito sa ganitong paraan 1,500 taon bago pumalupa si Jesucristo. Kaya ang araw ng mga unang bunga, ang kapistahan ng mga sanlinggo, at ang Sabat ay magkakahiwalay na kapistahan. Gayunman, ipinipilit ng ilan na dahil muling nabuhay si Jesus ng linggo, dapat tayong sumamba ng linggo. Pag naiintindihan natin ang totoong kahulugan ng kapistahang ito, mailalantad natin ang kanilang kasinungalingan. Si Kristo ang siyang naging unang bunga ng mga namatay. Winawasak ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng mahimalang muling pagkabuhay na hindi pa nakikita ng tao kailanman. Binigyan niya tayo ng katiyakan na tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos ng may espiritual na katawan. Ang ating pisikal na katawan ay mababago sa espiritual na katawan at hahayaan tayo ng Diyos na makabalik sa ating makalangit na tahanan. 확신할 수가 있는, 믿을 수 있는 이와 같은 증거를 우리에게 알려주시고. Ngayon, suriin natin ang tagpo ng muling pagkabuhay ni Kristo sa Matthew chapter 28. 그 부활의 광경도 우리 마태복음 28장에서 확인해 보도록 하겠습니다. Matthew chapter 28 verse 1. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan at biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at tumupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busila. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya'y binuhay, tulad ng sinabi niya. Halika kayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang nasabi ko na sa inyo." Ito ay naganap sa araw pagkatapos ng Sabat, ang unang araw ng Sanlinggo. Pinatototohanan nito ang tungkol kay Kristo na taglay ang kapangyarihan ng buhay. Muli natin itong suriin mula sa ibang pananaw. Lumipat tayo sa Luke chapter 24. Tingnan natin ang Luke chapter 24 verse 1. Subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda, at nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok, ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito.
kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya'y nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus. At ano? At muling mabuhay sa ikatlong araw. At naalala nila ang kanyang mga salita. At pagbabalik mula sa libingan, ibinalita nila ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng iba pa. 모든 것을 11사도와 모든 다른 이에게 관이라고 했습니다. Sa unang araw ng Sanlinggo, muli siyang nabuhay mula sa mga patay. Hindi ba't isa itong tunay na himala? 있을 수 없는 어떤 놀라운 기적 아니겠습니까? 이런 Tinuturuan tayo ng Biblia na ang mga kamanghamanghang bagay na ito ay maaari ding mangyari sa mga naniniwala sa Diyos. 성경은 우리에게 또 알려주고 있습니다. Suriin din natin ang pinagmulan ng seremonya ng pagpuputol-putol ng tinapay. 한번 찾아보겠습니다. Chapter 24, verse 13. 그날에 저희 중에 둘이 Nang araw ding iyon, dalawa sa kanila ang patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus, na may 60 estadya ang layo sa Jerusalem, at pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Dito, ang araw ding iyon ay tumutukoy sa araw kung kailan siya muling nabuhay. Samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay na kasama nila. Subalit ang kanilang mga mata ay hindi pinahihintulutan na makilala siya. At sinabi niya sa kanila, "Ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad?" At sila'y tumigil na nalulungkot. Isa sa kanila na ang pangalan ay Cleopas ang sumagot sa kanya, "Ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito?" Sinabi niya sa kanila, "Anong mga bagay?" At sinabi nila sa kanya, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. At kung paanong siya ay binigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan, at siya'y ipinako sa krus. Subalit umasa kami na siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Bukod dito, binigla kami ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Sila ay maagang pumunta sa libingan, at nang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay, sila ay bumalik. Sinabi nilang sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsabing siya'y buhay. Pumaroon sa libingan ang ilang kasama namin, at nakita nila ang ayon sa sinabi ng mga babae. Subalit siya'y hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, "O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangang ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Nang sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan, nauna siya na parang magpapatuloy pa. Subalit kanilang pinigil siya at sinabi, 'Tumuloy ka sa amin, sapagkat gumagabi na, at lumulubog na ang araw.' At tumasok siya upang tumuloy sa kanila. Habang siya'y nakaupong kasalo nila sa hapag, kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan. Ito'y kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga mata. Siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. 줄 알아보더니 예수는 저희에게 보이지 아니하시는지라 하고 했습니다. 2,000 taong nakalilipas, nakasalubong ni Jesus ang dalawang alagad na patungo sa Emmaus, gaya ng nakarecord sa Ebanghelyo ng Luke. 누가복음에 그대로 기록이 되어 있습니다. 그들이 Kahit na naglakbay sila ng magkasama ng halos 7 milya, hindi pa rin nakilala ng mga alagad na siya ay si Jesus. Hanggang sa pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay ito sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. 된 것입니다. 알게 되니까 Nakarecord sa Biblia na noong nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya, siya'y nawala sa kanilang mga paningin. 성경은 기록하고 있습니다. 자, 그렇다면 Kung gayon, anong uri ng katawan ang mayroon si Jesus sa panahong iyon? 하신 것일까? 자, Ito ba ay ang muling pagkabuhay sa laman? O ang pagbabagong anyo sa isang espiritual na katawan? Kung ito ay isang pisikal na katawan, paano siya nawala sa kanilang mga paningin ng napakabilis? 있겠습니까? 차지하시는 Nagbagong anyo siya sa espiritual na katawan ng Diyos na nasa lahat ng dako. 그래서 우리 Sa pamamagitan nito, hinayag ng Diyos na tayo rin ay sasailalim sa parehong proseso ng pagbabagong anyo sa hinaharap. 하나님께서는 우리에게 알게 하신 것이죠. 예, 우리 Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15. 고린도전서 Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12, ipinaliwanag ng Diyos ang tungkol sa muling pagkabuhay.
12절의 말씀. Tingnan natin ang verse 12. 그리스도께서 At kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Verse 15. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman Niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라고 했습니다. Hindi ba't ipinapakita nito sa atin kung gaano kahalaga sa ating pananampalataya ang muling pagkabuhay? Ito ay tunay na mahalaga. Habang nakikipag-usap si Jesus sa dalawang alagad, pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay ito sa kanila. Pagkatapos, nabuksan ang mga mata ng mga alagad. Nang nakilala nila si Jesus, siya ay nawala sa kanilang paningin. Kung si Kristo ay may pisikal na katawan sa oras na iyon, posible bang bigla na lang siyang mawala sa harapan nila? Dahil nagsuot si Kristo ng espiritual na katawan, maaari siyang magpakita sa pisikal na anyo at maging sa anumang espiritual na anyo. 1 Corinthians chapter 15 verse 49. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok. Ang larawan ng taong mula sa alabok ay ang hamak na katawan. Nasusulat na, siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang ating mga hamak na katawan ay mababago sa katawan ng kaluwalhatian na taglay ni Kristo. Verse 50. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit, ano ang mangyayari sa atin? Tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, ang mga hindi pa nakakaranas ng kamatayan ay sasailalim sa pagbabagong anyo. At ang mga patay ay makakaranas ng muling pagkabuhay. Magpatuloy tayo. Sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. Ibig sabihin, muli silang mabubuhay. Paano naman tayo? At tayo'y babaguhin. Tingnan natin ang verse 53. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sa huli, tayo ay babaguhin sa isang saglit, at tatamasahin ang buhay na walang hanggan at ang mga pagpapala sa kaharian ni Kristo. Patungkol dito, nasusulat sa 1 Thessalonians chapter 4 na pag dumating si Kristo sa huling paghuhukom, ang mga natutulog ay dadalhin kasama niya. Tingnan natin ang maluwalhating huling sandali sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. 13절의 말씀 함께 보겠습니다. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus
ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay, na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ito ay nangangahulugan ng muling pagkabuhay. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Hindi tayo mabubuhay sa espiritual na mundo ng may hamak na katawan na ito. Dapat tayong magbagong anyo. Magiging anong uri ng katawan ito? Magbabagong anyo tayo sa maluwalhating katawan na taglay ni Kristo noong bumangon siya mula sa mga patay. At bibigyan tayo ng maluwalhating panahon para makasama ang Panginoon magpakailanman sa kaharian ng langit. Kaano katagal natin hinintay ang sandaling ito? Sa kadahilanang ito, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang makabuluhang araw para sa mga naniniwala sa Diyos. Dahil mayroong pag-asa ang mga banal ng sinuunang simbahan para sa muling pagkabuhay, hindi sila nawalan ng pananampalataya kahit sa ilalim ng pang-aapi ng Roma. May matatag silang pananampalataya na kahit na mamatay sila, sila ay muling mabubuhay at magtatamasa ng buhay na walang hanggan sa kaharian ni Kristo. Kaya hindi sila pinanghinaan ng loob dahil sa mga paghihirap o sa mga pananakot ng Roma. Kahit na nakaranas sila ng mga paghihirap, hindi sila nawalan ng pananampalataya. Tinutularan ang buhay ni Kristo hanggang sa huli. Dapat nating panghawakan ang pag-asa para sa muling pagkabuhay. Ang mga nagtataglay ng pag-asang ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Ito ay dahil sa kabila nito, may mundo ng luwalhati na ipagkakaloob ng Diyos sa kanila. Gayunman, tinutukso tayo ni Satanas sa pamamagitan ng mga makalupang bagay upang alisin ang ating pag-asa para sa muling pagkabuhay. Mga kapatid, maaari nating ituring ang mahabang buhay sa mundong ito bilang isang pagpapala. Pero hindi ba ang totoong pagpapala ay ang pagtamasa ng walang hanggang kagalakan sa Diyos? Habang tayo ay na kay Kristo, ipinapangako sa atin ng Diyos ang pagpapalang ito. Tayo ay muling mabubuhay at magbabagong anyo. Sa aspetong ito, may malaking pagkakaiba sa pagkita natin at ng buong mundo. Naghihintay sa kanila ang paghuhukom, pero hindi ba naghihintay sa atin ang kaharian ng langit? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay na ito, makakapunta tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Para dalhin tayo sa langit, daramitan tayo ng Diyos ng isang espiritual na damit. Ang mga patay ay daramitan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, at ang mga buhay ay daramitan sa pamamagitan ng pagbabagong anyo. Sa huli, tayo ay maghahari sa kaharian ng langit magpakailanpaman. Kaya napakamakabuluhan ng muling pagkabuhay. Hindi na tayo nakatali sa kamatayan. Ang mga banal ng sinaunang simbahan ay hindi natakot na humarap sa kamatayan kahit na naging pagkain sila ng mga leon. Hindi nila tinalikuran ang pananampalataya nila kay Jesus. Nagbula ang ganitong pananampalataya sa pag-asa para sa muling pagkabuhay. Ngayon, dapat nating iukit sa ating mga puso ang kanilang pananampalataya. Nasusulat sa Biblia na kung walang muling pagkabuhay, ang ating pananampalataya ay magiging walang kabuluhan. Ang mga tao sa mundo ay tumitingin lang sa mga makalupang bagay. Gayunman, hindi ba't hinahayaan din tayo ng Diyos na makita ang mga makalangit na bagay? Gunitain natin ang kahulugan ng araw ng muling pagkabuhay habang nag-iisip ng, nag-iimbak ba ako ng mga pagpapala sa langit ng tama? Inaasam ang kaharian ng langit?
Ngayon, ipinagdiriwang ng mga tao ang araw ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng mga regulasyon na nagmula sa mga paganong relihiyon, pagkain ng mga nilagang itlog at pagkakaroon ng kuneho ng Pasko ng pagkabuhay. Gayunman, sinusunod natin ang Biblia sa araw ng muling pagkabuhay kung kailan pinagputol-putol ni Kristo ang tinapay at ibinigay ito sa mga alagad. Nabuksan ang kanilang mga mata at siya ay nakilala nila bilang ang Kristo. Pag nilay-nilayan natin ng mabuti ang tagpong ito kung saan siya ay nakilala nila bilang ang Kristo. Sa anumang anyo magpakita ang Diyos sa atin, maging handa tayo na tanggapin si Kristo at sundin ang kanyang mga katuruan. Umaasa ako na magagawa ito ng lahat ng anak ng Zion. 우리 시온의 모든 자녀들이 되어 주시길 부탁드립니다. Dito nais kong tapusin ang sermon tungkol sa araw ng mga unang bunga at ang araw ng muling pagkabuhay. Maraming salamat.